Mga karaos, August 11, araw po ng Martes. Ayan, uminit na oh. Pero sabi sa balita, meron pa rin tayong signal number 1. Pero palag-palag na to, laban na to. Ilang araw hindi naging normal yung renovation natin. So kasi may kasabay na ulan. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa tropa, lalo na yung ibang nakapasok sa renovation. Yan, maraming salamat. Tapos ayun nga, hindi pa masyado kasing tapos yun sa may garden premiere project. May hinihintay tayo na curtain doon, pero nakapag-edit na tayo. Nakagawa na po tayo ng full video para sa renovation. Yan, pakiabangan mga karos, baka may upload natin bukas. Ayan, nakagawa na tayo ng video para ron. So ito, project update tayo sa Lumina Homes Phase 6. Balik trabaho tayo dyan sa Anyana Bel Air West Project, sa New Leaf Project, at saka sa Lumina Homes Phase 5 Project. Yan, pipilitin natin na maging normal na kagad yung araw ngayong araw. Ayan. Siyempre, iba ho kasi yung nakasanayan natin na lagi na lang tayo sa bahay dahil gawa ng hindi magandang panahon. So, hindi ho tayo masyadong nakakalabas. Pero, hindi naman po tayo tumigil sa pagbibigay ng update. Kaya ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Konting pasilip sa kalangitan. Ayan, weather natin. Alright. Ayan, magandang araw kila client owner uli. Yan, kung bakit kami may mga board dito, pinolik board, para po yan dyan sa taas. Yung schedule ng aircon nito, na-delay na. Yan, na-delay po. Pero sila Sir Jojo Aragones, simula na nakilala ko, isa sila sa recommended ko talagang installer ng aircon. Ano nga lang po talaga, medyo loaded sila, marami pong gawa. Dapat to nung linggo pa, na-delay nung linggo gawa ng ano po kasi, di ba, bumabagyo. Tapos nung Lunes hindi rin sila natuloy. Ngayong Martes, so ang schedule nito baka daw sa bukas, Miyerkules. Yun na lang, isasabay na yung sa Lumina Homes Phase 6 natin. Baka magkaroon tayo ng delay dun sa Lumina Homes Phase 6 kasi kailangan mauna po sila bago po yung buhos. Pero nakiusap na lang ako sa tropa doon na mag-assemble na ng bakal at sana po hindi na maapektuhan yung gawa po doon sa linya ng copper tube. Yung bibigyan ko na lang sila ng sukat. Ay, nakyat na yung pinolik board. Kung bakit meron po kami niyan na patungan, gawa ng kasi yan hagdanan. Oo nga pala yung hagdanan, no? Hindi, nandito yung hagdanan. Nandito sa amin, sa bodega. Kaso nga lang, hindi mo makukuha yun, yung kolong-kolong na kay bilog. Kailan mo kailangan? Ngayon na ba mismo? Hindi, dadaling ko na yung hagdan dito para nakaprepe. Ayun, bali, yun nga. Kailangan kasi may linya muna ng copper tube doon. Yun sa slab yung tinutukoy namin. May mga napagplanuhan, napag-usapan kami doon na yung copper tube ng aircon sa first floor ay dadalhin po sa likod ng second floor. So lahat ng niya, condenser nasa second floor. So tinatanggal na po ni Master Dane. Kung ano lang po yung maaabot niya. Nakakasira ng no? Nakakasira ng disenyo ng bahay. Ito pa nga po yung iba. Pipilitin namin na matanggal po. Pwede naman pong lagariin. Nakahiram ka? Meron daw siya. Sige. Ayan. Okay, dito na si Kuya. Bali, segregation mahalaga bago mag-umpisa, bago magpintura. Tapos nakapag-abang na po naman kami ng mga dapat iabang dito. Yung sa internet nga po pala, mahalaga rin na makapagpakabit bago matapos. Yan, kakausapin natin si client owner. So isa pa to sa mga dapat pang asikasuhin itong pinto. Ayan. Dito sa loob. Ayan, bali halos na kompleto ko na nga po pala yung mga light and fixtures dito. So pinapatapos na lang po natin yung mga paintworks para sa pader. Nantuluyan na pong maikabit lahat. Isa-isa na po natin yan. Tapos kahapon nga po pala, sila Master Batang pumunta rito para sukatan to. Ngayon sila Sir Ricky Dilosa naman pupunta po rito para magsukat ng Korean blinds ngayong umaga. 'Yan. Dito pa nga po yung iba. Tapos kahapon nga po pala, sila Master Batang pumunta rito para sukatan to. Ngayon sila Sir Ricky Dilosa naman pupunta po rito para magsukat ng Korean blinds ngayong umaga. 'Yan. Dito pa nga po yung iba.
Yan, bali nagpasa na lang po kami ng combination color sa kanila. Tapos sila na pong bahala para sa installation. Schedule na lang po. Siguro rush naman to. Tapos naman na po yung mga halos tapos na yung paintwork sa sa mga pader. Tsaka yung retouching ng steel window iniumpisa na. Siguro mga 3 to 4 days or 5 days may mga blinds na yan. May mga Korean blinds na. Yeah. Natanggal na ni Master Dindo. Pagka gumanda yung panahon, sikasuhin kagad nila yan. May pintura na ba tayo ng pambubong? Wala pa, no? Wala pa. Sige. Aabutin ba ng 3 galon lahat yan? Hindi, ng Pampintura ng pader? Hindi, ng ng yung roof guard. Taas tsaka sa baba, mga 3, no? 3 galon. Okay. 3 galon tsaka isang emulsion. Okay na ako rito. Siya nga pala mga karos, bumalik agad ako rito kasi si Sir Ricky Dilosa pumunta po rito. Yan Sir, morning. Welcome to my vlog. Yan okay na, nakapagsukat ka na. Ayun Ilang bintana to, Sir? Bali 5. 5, 1, 2, 3, 4. Ito pan 5. Yung pinorward ko sa inyo na design tsaka color, yun daw yun? Pati ko nga. Sige, ito may catalog si owner dito. Siyan pala, Sir Ricky. So primata yun, sir. Ay, yung mga dati na kinakabit mo. Yung huling mga kinabit natin. Pero naiba lang ng kulay. Di ba nag-send ka sa yung parang design niya? Design na. Ito yun, sir. Blackout yun, sir. Ito siya. Blackout ba yun? Yung pinakita mo. Siya mo, sir. Ganito yun. Pero yung kulay niya parang ganito. Oo. Ito. Paano, sir? Salamat ha. Thank you. Ingat kayo. Okay. Ganyan lang naman yung buhay ni Sir Ricky. Yung isa sa mga trusted natin para sa mga Korean blinds. Ayan ganyan lang naman sila, paikot-ikot lang within Metro Manila. Balita ko daw yan nakakarating pa nga daw yan ng Visayas at saka Mindanao. Kung talagang halimbawa sila talaga yung gusto ng mga kliyente gumawa. Ayan, bali deadline daw nito sa Korean blinds 5 days simula nung sinukatan niya ngayon. Siguro sa 5 araw simula ngayon, baka sa Saturday yon, marami na po tayong nagawa dyan. Yan diba? Okay, bali isa nga pala sa pinunta ko din dito kagad, itong hagdanan. Yan, may hagdanan, may LED wall mirror na tayo. Tapos karagdagang track light galing to sa ANS lamps. Tapos ito yun sa ilalim po ng hagdanan. Yung bago makyat pala ng hagdan, yan, meron na tayo. Tsaka yung additional na cabinet pin light para sa bar counter. Tsaka itong pintura. So chocolate brown po yung kulay nung nitong dito sa taas. Yan yung bubong po dyan, chocolate brown. Yan, gagamit tayo ng rain or shines sunroof. Ayan, chocolate brown. Pag hindi available sa Boysen, kasi bihira yung chocolate brown kadalasan dyan yung Baguio green at saka Spanish red. So ito yung ginagamit namin. Pareha lang naman yung quality nyan, diba? Nandito na pala yung ito na po yun. So karagdagang tool white MCS yan para rito. At saka itong Davis Extras, kung naalala niya, pumunta tayo dun sa kay Ma'am Poby, hindi available nung araw. So ito na yon. So 3 project po yung maghahati-hati rito. Sir, ilang galon yan? 4 no? 4 na galon. 2 sa phase 6 para sa slab. Mabigat ka. Sige, kaya na to. Mabigat niya. Yeah. Ayan, 2 sa phase 6, isa sa New Leaf. At saka isa sa Anyana Bel Air West Project. Ayan, pang primer po yan, yung Davis Extras. Ayan po. Boss, salamat. Ingat po. Thank you. Ando na yung tool white. Dumating na. Ayan, karagdagang ilaw yan. Tapos itong extras, wala naman na ipa-primer dito. Para po yan dun sa mga nabanggit ko na unit. Mukhang uulan na naman po.
magamit ko yung isang kamay ko. Opya. Mot, dito na yung hagdanan, Mot. Pakiano nga muna ito. Yeah. Yan yung pintura sa bubong. Pagtulungan natin yung hagdanan. Yung mga kailangan nila rito na provide naman na namin. Ay, pasuyo na nga lang ng extra smooth. Yun eh. Yan. Yung nasa box. Dito na lang. Sa ano yan eh. Sa Anyana, tapos sa New Leaf, tsaka sa ano, P6. Yan. Okay, thank you. Yan na, provide na naman natin yung mga kailangan nila rito. Tapos yung ano nga pala, yung installer natin sa mga ilaw, meron lang siyang inaasikaso ngayon sa ibang project. Yan, nakompleto naman na natin at nakapagbigay na tayo ng instruction dito. Halos nakompleto ko na to yung mga gamit dito. Hihintayin na lang po nating makompleto na maikabit lahat, ma-install. Yan, di ba? Itong project na to, kung papalarin kaming medyo gumanda yung panahon, baka wala pang September or September first week ma-turnover natin to. Yan, minamadali at inaasikaso na rin nila Master Batang to kasi ito yung unang pina-estimate ko sa kanila, kaya kailangan ito yung unang matapos nila. Gawa ng meron silang iba-ibang project din sa ibang lugar, kaya ipa-priority nila to. Yung maambon, oh. Maambon. Tara. Andito na tayo sa Lumina P6. Mukhang hindi pa dumarating yung materyales. Iyan na. Magandang araw po kila client owner natin dito. Yun nga, yung pinapaliwanag ko tungkol dito sa aircon, copper piping sa copper tubing niya. Bali sa ano posto, bali bukas. So yan na yung mga poste na nabuhusan. Yan, nakaposte na. Yan na. Yan, nabitin sa bakal. Ayan. Pa-deliver po ako rito kahit mga 15. Kakasya ba yung 15, kuya? Hindi, yung lababo pa natin. 10, di ba 10 ginagamit natin? Hindi, 12. Kasya yun sa lababo. May 16 pa tayo dyan eh. Ayun yung pang sidings. Pang sidings. Sobra na yun kung pansiding mo. Dito, sa gilid. Oo, lahat. Ayun, patay. Asan ba? Mga 180, 170. Ito. Si Rojo naman to. Ito na gagamitin natin. Pansiding lang. Pansiding. Okay na to. Para hindi na bibili. Ito yung mga si Rojo. Delay yung sa installation ng copper tube dito. Luluwag-luwagan po ng konti yan. Kulang-kulang 4 inches. 4 inches, paakit. Unahin sila. Saka natin ipagpapatuloy yung mga bakal. Hindi pwede naman mo. Mag-abang ka lang ng tubong ditres. Hindi daw pwede. Hindi nila mababali yung copper tube. Kailangan mauuna sila. Tapos, pagdating sa ulit, iba ulit. Hindi na. Naka-expose. 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 Tubo nila. Naka-expose. Kahit sa tubong dito lang. Hindi yung kakasya. May ano pa yun eh. May foam pa. Malaki nga. Mga D4. Malaki. Parating na yung mga bakal. Parating na. Meron pa tayong isang poste rito sa loob. Ayan. Yan. Yan na nga. Ayan nga. Hindi, nagbablog lang ako. Ayan na. Ayan, meron pa po tayong isang poste rito sa loob. Ayan. So, ito is magiging pundasyon ng biga na nilagay natin dito. Karagdagang pundasyon kasi talagang ito is sinira na po natin ang tuluyan. Yan para lumuwag. Tapos ito yung pinapaliwanag ko na nakaraan kung bakit itong pader na to hindi muna namin tinatanggal. Diyan po nakatukod yung ibang mga bracing po natin para sa slab. So dagdag tibay din naman po yan. Ngayon kung sakaling matatapos na natin itong slab tapos magpa-install tayo ng tile sa second floor, pauna natin.
Kahit tibagin natin to, yung vibration nito hindi nakaakyat kasi pinutol na natin dito. Yan, wala na po yan. Wala na ang connection yan dito. Putol na po siya. Okay, kuya. Poste. Ang balak po nila client owner dito sa poste, palalagyan po ng deco stone. Nakapili na sila dun sa Wilcon. Tingnan natin kung available ngayong araw. Tapos sa itong cladding din, yan lalagyan. Sa tansya ko nasa ano to, 5 to 6 box. Yung isang box ng deco stone, ang equivalent na kayang lagyan nun is 1 square meter. Yan, 1 square meter po. Yung bali, ang darating na materialis ngayon yung buhangin. Ang buhangin. So ibang nakasako pala rito, puro graba to, kaya hindi na po humakot ng panamba kahapon. Yan na. Buhangin graba. Ito graba. Baka mamaya or bukas pagpakuha na lang tayo ng gate pass dahil kukulangin na tong graba. Hindi naman na ganun kadami yung orderin natin. Siguro yung mga nakasako na. Tapos sa itong buhangin madadagdagan. Ayan, semento marami pa naman. Madami pa yung semento. Palag-palag pa to. Pero baka kulangin na to kapag nagbuhos tayo. Ayan na. So sa ano nga pala, sa tagal-tagal namin nagre-renovate dito. Ito yung project na mas malaki yung slab kumpara sa mga ibang naging project namin sa Lumina. Yan kasi nadamay to. Yan nadamay po kasi to. So sa lahat ng naging project namin dito sa Lumina Homes regarding sa slab extension, itong project namin na bago dito sa Athena Phase 6 ang pinakamalaking bubuhusan namin. So syempre ikumpara lang natin 'yung sa mga naging project natin sa Lumina. Yan, ito na 'yung parang pinakamalaki na bubuhusan natin 'yung slab extension niya. Kasama na 'yung sa corner. Yan, kukumputin ko kung ilan 'yan. Ayan na 'yung bakal, dumating na. May kasama sanang buhangin yan, kaso nga lang pinamamadali ko kasi yung bakal. Ayan, 15 piraso na 12 mm. Meron pa kayong ulip, 8 bag ng semento, 8 bag ng adhesive. Tinawag ko na kaya Tiwing. Yung buhangin kahit mahuli na to. Meron pa. Inaano ko yung biyahe nyo sayang kaso nga lang kailangan na talaga yung bakal. Sige. Salamat sige. Unahin nyo yung ulip. Huli nyo na lang yung buhangin. Sige. Sige. Pero unahin nyo mag-deliver ng doon. Semento adhesive. Thank you. Yan, maasahan talaga to regarding sa mga follow-up orders. Kasi kung ordering ko pa to dun sa regular natin na in-orderan, hindi tayo dideliveran niya ng ganyang kaunti lang. Ayan, bali tuloy natin. Ito kasing Athena, yung yung pinakalapad nito is nasa 7 meters. Yan, 7 meters yan simula doon hanggang dito. Compare natin doon sa ibang mga nagiging project natin na up and down tsaka row house, lang sila. 6 meters lang kapag may corner area. So ito, 19 square meter ang bubuhusan po namin dyan. So kasama na po yung existing na room sa may first floor. So 19 square meter. So pagpalagay na natin na 20 square meter lahat. So siya yung pinaka malaki compared doon sa mga nagawa na natin. Kasi yung iba umaabot lang sa 16 square meter yung slab. So ayan maraming salamat nga pala sa effort nung tropang ELC Hardware. Yan, nandiyan na kagad yung kailangan nila.
Bigay tayo ng pakonsuelo kasi pinapriority tayo. Konting pakonsuelo lang. Oo nga. Salamat ah. Huwag niyo akong kakalimutan ah. Sige na, sige. Kandidato ka lang. Sige. Yung mga nagdaang araw ho kasi, di ba, halos wala na masyadong ginagawa rin yung manggagawa rito dahil sa bagyo. Sinasamantala ko na ngayon yung init ng panahon. Siguro, nasa 17 square meter lang yan kung hindi sinama yung banda dun sa kwarto. So, ang manpower na kailangan natin dito, 20 square meter slab dito sa second floor. Siguro, kahit 8 or 9 na tao. So sa pagde-declare naman po ng manpower sa pagbubuhos, pwede tayong kumuha ng mga helper lang. Pero kasi minsan hindi nila kabisado yung trabaho natin. May imbis na bumilis, medyo tumatagal. Kaya ang ginagawa ko, kung sino na yung mga skilled worker natin, para syempre alalay na rin po sa taas, alalay rin sa halo. So kabisado na yung trabaho. Kaya kahit mga skilled worker yun nilalagay ko, kahit dun sa sa pagbubuhos lang. Ayan o. Ayan yung project. Ayan. Okay na. Bali, minadali kong pumunta rito para ma-follow up lang po to. Siyempre tayo yung contractor dito. Kung hindi rin tayo kikilos, hindi rin natin naapurahin yung hardware, hindi rin mabilis yan. Hindi rin sila mabilis. So pina-follow up ko rin yung sa hardware, para kahit papano nandito na kagad yung kailangan natin. Yung buhangin naman, yan, madami pa naman yan, pero hindi dapat tayo nauubusan yan. Itong graba, matapos lang natin buhusan yung slab, baka hindi na tayo masyado mangailangan yan, baka sa lababo na lang. So mababawas-bawasan po yung tambak dito. So yung stockpile natin medyo lalaki. Tapos kapag nabuhusan yung slab, puro bistay na buhangin na lang yung kailangan natin. Kaya yung mga susunod na ipapadeliver natin dito na buhangin, yan, papabistay po natin hanggang sa matapos. Tapos ipapasako natin lahat para pag nagpalitada, nag-install ng tiles, dire-diretso, mabilis. Ayan ha. Bali mga karos, umuwi muna tayo rito sa bahay. Yan, tanghali na. Yan, buti na lang umulan itong break time, pero sana naman tumigil pagka resume natin ng trabaho. Ito, nagpaputol na po ako ng StreamTech at nahihirapan po ako mag-upload. Alam nyo ba, mag-upload po ako sa YouTube channel or sa Facebook, pumupunta pa po ako sa ibang bahay, sa ibang subdivision pa, minsan sa Camellia, sa kakilala natin. Bali dito, nagpakabit na po tayo. Yun nga lang, hindi available yung router, panibagong linya na to. Ay, kaya minsan may mga client tayo na hindi ko kagad nare-replyan pagka nandito na ako sa bahay, kasi sobrang hina ho talaga ng internet. Asikasuhin ko po muna to. Pagkatapos ko lang dito, nag-break lang yung mga installer ng internet. Pagkatapos ko rito, diretso ako sa Anyana. Ayan. Nandito naman tayo sa Anyana Bel Air West Project. Bali nung Sabado lang yung huling naging update natin dito. Kahapon wala tayong vlog. Yan, ngayong araw po ng Martes, medyo bumubuti naman na po yung lagay ng panahon. Konti-konti, medyo mainit-init na. So ito yung update dito. Yan. Basta lahat nung sa may mga kailangan palitadahan at ayusin, yan, pinapaayos na po natin lahat. Yan. Tapos may ceiling framing na rin po rito. Naikabit na yung sa pasya sa NEPA. Yung mga lumagpas po na bakal galing doon sa sa wall footing o sa sintada, yan, nililinis na rin. Yan. Tapos yung gabay rito, yung handrail, yan, pinalitan po namin ng tubular to. Ano po to mga karohas, hindi naman lang dahil sa design kung bakit namin pinalitan. Yung ano po kasi dati dito na nakalagay ay dito po siya naka welding dito po. Yan, dyan po siya naka welding. Ngayon
Kapag pininturahan po itong planks at saka yung bakal, pag pininturahan po siya, ang pwede po kasing mangyari dyan ay nakadikit po yung yung bakal. Mahirap po pinturahan. Inakat po namin, ayan, inakat namin. So na-experience na po kasi namin yan sa isang project, naging isang project namin doon sa Anyana. So kaya yun po yung purpose niyan. Ibinalik rin naman namin yung design niya na pa-vertical. Yan, pero ginamitan na lang namin ng tubular. Ayan. Ganun din po yung gagawin dito. Diba? Isa yan sa mga inaayos dito. Ang finish naman ng pintuan natin is 60 cm papasok po sa TNB. Bali yung magiging hamba nito is gawa na lang po sa aluminum, tapos aluminum door din. Inaayos na po yan. Kaya kailangan dyan hulog talaga para hindi magreklamo si Master Batang. Kailangan to hulog, tapos pantay po dun. Ito may problema. Bali babawi naman sa tiles yan pagka nilagyan na ng tiles. Hanggang ngayon nga po pala, hanggang ngayon ay hindi pa po nasusukatan to. Bali ngayong araw susukatan po natin to. Susukatan po to para bukas. Yan na, baka magawa po mamaya, bukas ng umaga, papalagyan na po natin ng capping to. Palagyan natin. Siya nga pala, ito yung dumating kanina sa phase 5. So yung isang galon nun para rito. Ayun na. Matagal nating hinintay itong produkto na to. Ngayon lang po uli nagkaroon ng supply. Para po rito yan. Tsaka rito. Yung pinaka primer na ito. Pagbabalik. Davies Extras. Ngayon kayo na yan, Ras. Pwede na. Yun na lang naman itutuloy pati rito. So sa welder natin, may gagawin pa po rito. At saka may gagawin pa po dun sa kwarto. Bali dito po sa kwarto, meron kaming gagawin po rito na na trellis design. Yun nga lang, hindi po siya nakatumbok dun sa kisame kasi gawa po to sa PVC ceiling panel. So mangyayari, maglalagay muna kami ng frame. Maglalagay kami ng frame, saka po kami maglalagay ng vertical na mga tubular. Yan, meron kaming abang na rito, wiring, na kung saan ang gusto nila client owner ay dun daw magbabracket ng TV. So dito banda yun, yan, sa pinakapaanan ng kama. Pasadya po yun. Yung pinapasadya nila sa amin. Mga materialis po nito. Hindi pa nagagalaw yung skim coat. Acrylic sealant. Yung acrylic sealant, yung gamit niyan, yung sealant nito. Naglagay kami ng hard sanepa rito. Kailangan yung parang pinaka edge nya papunta dun sa concrete slab. Kailangan naka-acrylic sealant po yan. Paikot po yan. Tapos yan pa sanepa na yan, pinapahiran po natin ng yan, ng waterproofing. Yan na. Yan, kahit sabihin natin na makapal yan, mas maganda naka-waterproofing siya para hindi tatagos yung moisture dun sa loob ng ceiling panel. Yan, tinatapos na lang po yung mga palitadahin dito. Pagka nalagyan na po ng cover yung pinaka corner slab dito banda, yung sa mga poste biga, pag nalagyan na ng mga capping, flashing, ipagpapatuloy yung installation ng kisame rito. Yan dito sa may corner area. Bali mga karaw, shoutout muna tayo bago tayo pumunta ng Newly project. Ayan, bali kay Sir Jun Mansano, ngayon ko lang po nabasa yung comment niya. Boss, ano daw diskarte ko maglalagay ng solar panel sa bubong? Marami naman pong klase ng diskarte dyan kung paano ilalagay. So syempre,
literal na nasa ibabaw yung solar panel ng bubong. Ngayon maglalagay ng bracket yun. Para sa akin, mas maganda po sana may space sa pagitan po ng solar panel at saka ng bubong. May space na pwede mag-maintenance po yung manggagawa o yung tao. Kasi kapag masyado pong nakadikit sa bubong, pagka kinalawang po yung ilalim ng mga tech screw, ng bakal, hindi na po natin yun mamay-maintenance. Hindi na natin maaabot. Yun po, yung para sa akin, ganun po. Tapos shoutout po kay Ma'am Cherry Soriano. Yan from Athens, Greece. Tagal na po siya nagpapabate. Yan ngayon lang. Yan, shoutout na rin po kay Cheryl Paustor Huson. Yan from Lapu-Lapu City, Cebu. Yan, God bless po sa inyo. Yan, shoutout na rin po kay Sir Ruel Gabriela. Ayan. Hinihintay ko lang po yung sukat ng mga capping and flashing dito sa corner roofing. Yan, diretso ko po rito sa pagawaan. Tapos diretso na tayo sa newly project. Tara! Kaya papunta kami at dito sa De Castro. Okay na, nagpabend na tayo ng ano rito, flashing and capping. Let's go, sa new lip tayo. Nandito na tayo mga karohos. Magandang araw kila client owner. Yan o, ito yung update. So sakto lang, hindi naman po umulan na. Siya nga pala, yung nagbababa ng hollow blocks na yan, nag-aalok po sila ng hakot pa ng back. So advantage na rin sa atin yan, hindi na tayo kukontak at saka maghihintay pa. Papahakot po natin to. Yan, at saka yung ilan pa sa mga natitira rito na nakasako. Ayan na. Dito. Ito naman, yung graba, gagamitin po dito yan para makapagbuhos po tayo rito. Ayan na. Yan, pahakot natin to para maubos na. Assignment na lang natin sa susunod yung ano, pwede na isako yun, no? Ibuhangin, oo, para maganda-ganda na tingnan dito. Yun nga po palang ano, yun nga po palang buhangin. Dapat pala dito yun na i-deliver nung nakaraan. Medyo lumayo pa. Ayun o. Ayan, ang inaasikaso nila rito yung pinaka-trench drainage natin dito. Inaasikaso na po to para yung tiles natin iabot na siya rito. Tapos yung installation po ng tiles sa TNB, siya pala nagpa-deliver ako ng ano, ng ABC adhesive, bali ano po, 8, tapos 8 bag ng semento karagdagan. Hanggang saan yan, ano mo, hanggang dyan ka na lang, sakto na yan. Ayan, dito na pala yung ending, oh. Yan naman pala, halos matatapos na. Tapos ito, inaasikaso na ni Louie. Ang usapan namin ni Ma'am dito is ano po siya, aluminum frame at saka aluminum door. Yun ang gagamitin dyan. Ayan. Yun lang naman po muna yung update dito. Yun lang muna. Tapos hanggang dito na po yung covered ng tiles. Yun na pala, oh. Yung covered ng tiles natin. Kompleto. Ano yun, kuya? Septic tank? Ayun pala yung septic tank na. Tapos floor drain nasa gitna. Tapos may floor drain pa kami rito. Actually may mga water line yan. So ayun yung faucet. Meron din dito. Hindi na kami naglagay ng floor drain dito. Gawa ng malapit naman siya sa ano, sa trench drainage. Kahit no need na. Tapos may floor drain din tayo rito. Yan. Yung tungkol nga pala sa installation ng ilaw rito, makaluwag-luwag lang, papasikaso agad natin. So ito na yung ano natin, maghahakot. Okay, ayan. Tapos meron pa rito na nakasako, ilan lang. Ayan na. Yung isang Davis Extras na in-order natin, para dito po yun. Tapos yung dalawa na titira para naman po dun sa project natin sa phase 6. Kasi once na mabuhusan yung slab at nabaklas po yung mga neuron, mga pamorma, pipinturahan natin ito ng Davis Extras, yung slab po. Uy, mukhang ulan na. Ayan, unti-unti na po nalilinis dito. Ayan na.
Pintura. Dito na muna. Sama mo na yan. Yun, oh. Para wala nang kalat dito. Okay na. Ayan, oh. Linis kalat tayo rito sa New Leaf Project. Yung bali tatakpan na lang po nila ng trapal yan. Alright. Para kahit naman pa paano eh, gumanda-ganda tong harapan ng bahay natin. Bahay natin, ah. Bahay po ni client. Pare. Thank you, ha. Salamat. Pare, thank you. Mga karosa, mukhang uulan na naman po. Ayan, umaambo na. Ayan, oh. Shoutout nga po pala dun sa nagpaalala sa akin na minsan-minsan magsuot daw tayo ng sombrero. Actually hindi bagay sa akin nakasombrero, pero sige, sa susunod po. Kahit yung pang construction hat na lang, baka bumili ako. Ayan mga karos, dito ko na po tatapusin yung vlog for today. Ayan, ulan na. At maya maya naman po ay mag-aalas 5 na. So ayusin na lang po ito nung kasama natin. So ito, mapapanatili na po natin na maluwag rito. Yun nga lang kasi yung buhangin nandun. Pero kung nai-deliver sana yan dito. Tapos dito pala, yan iiwanan na natin to na lupa. Kasi sinimento naman na natin yung gilid. Pero dito, bala ko sanang simentohin to. Kasi naiipunan siya ng tubig. Ayun, oh. Yan, naiipunan siya ng tubig. Muulan na. Ulan. Dito ko na po tatapusin yung vlog. Kita-kita na lang po sa susunod na video. God bless. Paalam po muna. Let's go. Tara.